Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Siyempre, napapakinggan at napapanood po tayo sa ating Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Napapakinggan din tayo sa ating audio streaming o online radio gamit po ang inyong mga Evox PBS receiver app at maaari po itong i-download sa inyo pong mga Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa Apple Store naman po sa mga iPhone user. Siyempre, balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service sa pakikipagtulungan po ng Presidential Broadcast Service sa Voice of America o iyong United States Global Media. At napapakinggan po tayo ng ating mga kababayang overseas Filipino workers at mga seafarers gamit ang kanilang mga shortwave radio sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program po tuwing 10 a.m. to 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at sa 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po mapapakinggan tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at sa 12.120 MHz. Siyempre, bumabati po ang himpilang Radyo Pilipinas World Service sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood sa amang dako po kayo ng mundo ng manigong bagong taon. Ito ang unang episode ng Usap-Usapan para sa taong ito, no? So welcome sa ating year 2026. At kasabay po ng bagong taon, itong syempre mga napapanahong issue at una na dyan, itong hindi naman po sa nananakot tayo, no? Pero una na dyan, kailangan lang natin banggitin at syempre malalaman natin mamaya kung paano natin ito tutugunan or i-address in terms of foreign policy. Pero meron po kasing nagsasabi na ang mga United States generals daw po ay may obserbasyon na ang year 2026 daw po ay ito po yung taon bago raw tuluyang isagawa itong nakuwag naman sana itong China invasion sa Taiwan, no? Ang pag-i-invade daw po ng China sa Taiwan. Kaya po yung ating po mga experts ay pinipredict nila na itong year 2026 sa usapin po ng sa West Philippine Sea at sa mga rehiyon kung saan medyo magulo dyan po sa mga kiniklaim ng China na kanila ay medyo mas magiging dangerous o mapanganib daw po ang year 2026. Kaya naman po aalamin natin kung bakit nga ba ganito ang ating pong pagtingin dito po sa ating geopolitical issues na ito sa West Philippine Sea. Ano ba ang dapat gawin ng Pilipinas in terms of policy? Malalaman po natin, live po kasama natin via Zoom si Professor Renato Rene de Castro, isa pong International Relations Analyst at Foreign Policy Expert. Magandang araw po and Happy New Year po, Prof. Rene. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
Magandang umaga sa iyo, Bea, at magandang umaga sa ating mga nakikinig na kababayan natin. Yes, magandang umaga. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin, Prof. Rene. So ito nga po, pumasok na po yung 2026 kung saan parang in-identify po ito ng mga American generals na 1 year before the Taiwan invasion po ng China. So itatanong po namin sa inyo, Prof. Rene, yun po bang pagpapaigting ng China military drills? I think meron po silang isinagawang Justice Mission 2025 po yata ang tawag nila. Ito po ba ay kumbaga unti-unti ng pagnonormalisa ng kanilang presensya sa rehiyon o psychological warfare po ba ito? Ano po ang inyong pananaw tungkol dito, Prof. Rene? Bea, maganda muna, no, liwanagin natin bakit yung pananaw ng mga high-ranking American military officials ay nakatuon doon sa tinatawag natin 2027, no? Mhm. Base to, balikan natin yung assessment nung dating United States Indo-PACOM commander, Mhm. si Admiral Philip Davidson, na sinabi niya sa isang US Senate Armed Forces Committee hearing noong 2021 sa base sa assessment, no, sa pag-unlad ng People's Liberation Army at of course lalo na yung People's Liberation Army Navy, Mhm. mukhang naghahanda ang China sa pagsakop sa Taiwan, no? Mm-mm. Base rin to actually sa sinabi ni President Xi Jinping, Mm. no, ng mga 2014, 2015, no? Sabi niya, dapat maghanda na ang People's Liberation Army sa pagpapalakas kasi gusto niya nang in a way effect yung armed unification with Taiwan by 2027. Okay. So consistent siya, no? And of course, yung dati rin US Indo-PACOM commander si Admiral Aquilino, John Aquilino, no, sabi niya, yung mga ginagawang military exercises drills ng China na nagsimula noong 2022 nung bumisita si dating US Speaker of the House si Nancy Pelosi sa Taiwan, no? Mhm. Yung mga ginagawang military drills ng China ay actually rehearsals para sa isang blockade and eventual invasion ng Taiwan. Mm. Ayun na nga. So, and of course, yung nabanggit mo nga, Bea, nung New Year's address ni President Xi Jinping, sinabi niya na yung unification between China and Taiwan is unstoppable. Mm. Kumbaga nakikita na natin, no, if I will have to quote yung biblical phrase, no, we are seeing the writings on the wall. Yun na nga. So, medyo nakakabahala po ito, Prof. Rene. Sa geopolitical standpoint po, paano po babaguhin ng potensyal na pagsasailalim ng China sa Taiwan ito pong kakayahan nitong mag-project ng kapangyarihan, lalo na po sa Pilipinas, sakali pong itong ating pinangangambahan ay mangyari, no? Unang-una, no, yung pagpapalakas ng People's Liberation Army's Navy. Mhm. No, ang People's Liberation Army's Navy ay pinakamalaki ng hukbong dagat. Mas marami ng barko ang People's Liberation Army's Navy kesa sa United States Navy. Mm. No? Mas marami na kasi ang China ngayon ang merong pinakamalaki at of course more kumbaga sabihin natin modern shipbuilding industry. Mm. No, ang Amerika napabayaan niya yung shipbuilding industry niya. Ngayon, of course, na-realize niya na talagang importante yung shipbuilding industry. Mm. So, tapos of course, yung ginagawa rin ng mga Chino, meron ng 3 aircraft carrier. Okay. Prof, medyo napuputol po tayo. Ay, Hello, Prof? Pihit lang po Yeah. tayong konti, medyo napuputol po tayo. Okay, iset lang natin kasi medyo napuputol si Prof. Okay. So, nakabalik na ba si Prof? Okay. Baka pwede natin i-try ang Viber na lang siguro, no? Jerome, please. Okay.
Okay, yan. Habang hinihintay natin si Prof. Rene, no? Kasi kanyang tinatalakay itong pinagmulan kung bakit pinipredict ngayon ng mga United States generals itong posible nga pong invasion ng China sa Taiwan dahil yun daw pong taong 2015 ay nauna nang idineklara ng Chinese President Xi Jinping ang armed unification at ito po ay gusto niyang ipagsanib o isailalim ang Taiwan sa kanilang bansa. So doon po nagsimula yung kung bakit kiniklaim ng mga American generals na posible nga pong magkaroon na ng invasion, no, sa Taiwan ngayong 2027. Okay, nagbabalik po si Prof. Rene. Sabi ni Prof. Rene kanina, medyo napabayaan ng United States ang kanilang modern shipbuilding industry, no? Kaya medyo na-challenge tayo doon sa aspect na yon. Prof. Rene, sige po, go ahead. At dito, Bia, sorry, no, nakat yung wifi ko. It's okay po. Ito ngayon, gamit ko yung backup ko. Yes, no? go ahead po. Nakikita dito na yung, ano ba yung relasyon ng Taiwan sa ating suliranin sa China sa West Philippine Sea, South China Sea. Mhm. Kailangan din kasi ng China, kumbaga, suportahan yung kanyang flank, no? Pagsasakupin niya kay Taiwan, kaya dapat sakupin ng China yung karagatan ng South China Sea o West Philippine Sea, no? Kaya nga yung na dating 9-dash line, no? Yes. Na of course diniscredit ng arbitral tribunal ruling, ginawa na ng China na 10. Of course, inignore ng China. Yung 2016 arbitral tribunal ruling, sabi niya it does not recognize the ruling kasi link yan yung sa kanyang goal na sakupin talaga lalo na ang Taiwan. No? Kasi sa pananaw ng China, meron siyang tatlong core interests, no? Unang-una diyan, of course, yung Taiwan, pangalawa yung South China Sea, pangatlo yung Tibet. Okay. Pero sa mga Chino, ang pinaka-importante diyan yung Taiwan. Okay. So tatlo pala ang tina-target nito. Speaking of nitong mga lugar na inyong nabanggit, meron po kasing tinatawag silang defensive line, o yung first island chain, Japan, Taiwan, Philippines at Indonesia. Pinaniniwalaan po ito, Prof. Rene, na isang maritime barrier, kumbaga ito yung lumilimita sa strategic expansion ng China. Ngayon dito po sa kanilang hakbang na paunti-unting talagang in-establish ang kanilang presensya at balak na nga pong i-invade ang Taiwan. Ano po ang magiging epekto kung sakali ng strategic fallout na ito, lalo na po sa bansang Pilipinas, Prof? Unang-una, lalo na sa bansang Pilipinas, no, napakalapit natin sa Taiwan. Taiwan is our closest neighbor. Taiwan din ang Pilipinas din ang closest neighbor ng Taiwan, at dapat tandaan ng bawat Pilipino, nung sinakop tayo ng bansang Hapon, no, noong 1941, yung mga puwersa ng Hapon nang galing sa Taiwan. So binomba tayong yung air power ng United States Armed Forces in the Philippines under kay General Douglas MacArthur was destroyed, no, on the first day, December 8, no, nung binomba tayo ng mga Hapon na nanggaling sa Taiwan. So ayan yung geographic link natin sa Taiwan. And of course, nabanggit mo nga, Bea, yung first island chain, no? Yes. Ayan yung kumbaga, it's a geographic feature gawa ng unang-una Japan sa north, Taiwan, and of course, Philippines. Importante yan kasi nakikita yan, no? Of course, ang idea niyan, nag-emerge during the Cold War. Yes. No? Sa pananaw nila MacArthur, yung mga architect ng Cold War sa panahon na yun, si General Douglas MacArthur, tapos yung isang architect, I forgot lang, slip of my tongue, no? Yes. Pero pag nasakop nga ng China yung Taiwan, ayan ang pinakagitna ng first island chain. Yun nga, so kasama tayo doon sa sana ay maghahadlang, hopefully sana yun yung mangyari, pero medyo challenging ito. Prof. Rene, ito pa isang challenge, inaasahan po papasok sa Philippines Air Defense Identification Zone o yung tinatawag na PADIS ang Chinese aircraft kapag gumawa na ito ng move sa Taiwan. Paano po kaya ika-calibrate ng Pilipinas ang kanyang response para maiwasan po yung mga tinatawag na miscalculation o yung mga
aksidente o yung mga hakbang na maaaring magkaroon ng negative consequences habang isinusulong pa rin po natin ang soberanya ng Pilipinas? Unang-una, Bea, no, lumabas na, may mga news articles na lumabas as early as 2022, 2023, no? Nung na-activate na natin yung air defense natin. Kasi importante yung air defense, yung radar, of course, communication system. May namamataan na ang Philippine Air Force ng mga eroplano na pumapasok sa ating airspace. Yes, opo. Unidentified. No, meron pa yan, lumabas to sa isang pahayagan. I can't remember bulletin, no? Na may pumasok mula galing sa Bulinaw, no? Kasi hindi ginapatay nila yung sistema nila, identification. Galing sa Bulinaw, lumabas ng Bicol. Okay. Na-monitor yan ng Philippine Air Force kasi tanggapin naman natin yung air defense natin very much limited. No, yung meron tayong 12 light fighter planes, yung F-A-50s na binili natin sa South Korea, nabawasan pa nung isa. No, isa sa Mindanao. So, given yung to scramble it took some time, no? It will take some time para to really address yung kakulangan natin sa ating air defense, no? Fortunately, of course, meron tayong presidente under his administration na-realize niya yung importansya ng pag-build up ng ating sandatahang lakas. Opo. Yung modernization program natin at lalo na yung nilahad ni Secretary Gibo Chidoro yung archipelagic defense concept. Kumbaga meron na tayong blueprint on how to build up our capability. Whether matatayo natin, magagawin natin yung from blueprint into an actual building, no? Kumbaga architectural design is another matter dahil napaka-expensive yan. Okay. So yan pala ang dapat tutukan natin, no? Funding, medyo doon tayo nagkukulang. Kung may pagkakataon sana na ito po ay pondahan, lalo na po yung pagmomodernisa ng, sabi ni Prof. Rene, air defense natin. At siguro yung pag-iimplementa o pagpapatupad ng archipelagic concept na tinatawag, no? Posible po na mas-strengthen natin ang ating depensa, no, Prof. Rene? Kulang yan. Kulang. Kumbaga buhusan man natin ng DAC taxes natin yung air defense, kulang yan. Diyan pumapasok yung alyansa natin sa Estados Unidos at yung ating security partnerships with Japan, with India, with Australia, and even with South Korea. Yes. Hindi na opo. maalis yung importansya ng alliance. Yes. Although may mga ibang Pilipino dyan, sabi hindi natin kailangan ng alliance, that is challenged simply by history. Historically, makikita natin yung mga, kumbaga, lalo na nung Cold War, no, na-maintain yung stability ng Cold War, dahil may mga alyansa. Nandun yung North Atlantic Treaty Organization, and of course, dito sa Nawala si Prof. Okay. So, yun, narinig natin kay Prof na maliban sa pagpapalakas ng ating air defense at syempre yung mismong implementasyon at pagpapatupad ng archipelagic concept ay kulang pa rin po para tayo ay magkaroon ng fighting chance, no, to protect our country. Pero sabi niya, mahalagang bigyan diin yung alyansa, no. Yes, Prof. Rene, go ahead po, nahinto tayo doon sa alliance po. Hello, Prof? Hello, Prof? Medyo mahirap ang signal ni Prof, no? Ayun. So, kagaya ng sinabi niya kanina, no? Kailangan po talaga na i-pump up din yung ating foreign relations. Alyansa sa ibang mga bansa na mayroong kakayahan, no? Para tayo ay tulungan. Hello, Prof. Rene? Go ahead po, Yeah, nahinto bumalik na ako tayo dyan. sa alliance Bumalik. po. Yes. Okay. Nakikita naman yan ng ating presidente. Kaya noong 2023, no, dinagdagan niya yung mga EDCA sites from 5, ginawa niyang 9, Okay. no, located sa Northern Luzon. Tapos very important yung security partnership natin sa Japan. Opo. Ang Japan, malapit sa atin, Japan is also part ng tinatawag nating first island chain. No, we're bound with Japan along with Taiwan do sa geography. The Okay. Philippines, Japan are part of the first island chain. Ang Estados Unidos kasi sa labas yan ng tinatawag nating Asia-Pacific region. Japan is in our neighborhood. Okay. So Japan is very important. Well, meron tayong reciprocal access agreement with Japan.
Then of course, recently nag-offer ang Japan sa atin na kung gusto natin, pwede tayong humiram o bumili ng mga escort destroyers. 6 yung ino-offer pero sabi yata ng DND 3 lang yung kaya natin. And of course, yung Prime Minister ng Japan ngayon, she's considered the Iron Lady of Japan. No less than Prime Minister Sanae Takaichi. Nagulat na galit of course ang China sa kanya. Yes. Dahil in-announce, Kasi meron siyang boldly, statement na ready sila. ready sila. At of course, ibang Japan. Kaya nung medyo in-announce ni Prime Minister Takashi na Taiwan is a matter of national survival sa Japan, galit na galit sa kanya ang China. Kasi nagbigay siya ng kaniyang stand. Prof. Rene, sabi niyo po, mahalaga nga itong ating alyansa, lalo na po sa ating mga kalapit na bansa, Japan, at syempre yung ating mga iba pang bansa na kagaya nung sa United States, sa ating mga EDCA sites, no? And Australia, sabi niyo po. Pero meron po mga nagsasabi rin na at least man lang daw po ang Pilipinas ay kailangan matuto siyang mag-stand on its own for at least 30 days kung sakaling merong itong sinasabing invasion sa Taiwan. Ano po ang masasabi niyo rito? Kaya ba ng Pilipinas na at least maka-stand on its own for the first or initial days if ever man po may mga ganitong mangyayari talaga, Prof? Ayan yata yung instructor ni President Bongbong Marcos kay General Romeo Browner, no, na in fact, kailangan. Kasi unang-una, hindi mo alam talaga kung tutulungan ka nga nung kaalyado mo. Opo. Kasi yung kaalyado mo, sovereign yan, sovereign state yan. Ang kalkulasyon ng alyado mo based din sa kanyang national interest. Opo. Alliance are not friendship of international relations. Kumbaga talagang gamitan yan. Tutulungan ka ng iyong alyado kasi kailangan kanya, and of course, dapat ka rin may mai-offer sa kanya, no? So talagang importante that we develop our at least autonomous capability that would enable us to at least fight until, sabi nga, 30 days. Ang Taiwan talagang, gagaling ko lang sa Taiwan, yung defense plan nila talaga actually states na pwedeng silang tulungan, pwede rin hindi, kaya dapat handa sila. Okay. Kaya meron silang tinatawag na porcupine strategy. Okay. No, asymmetric yan na talagang pag lumanding sa kanila, lalaban sila. Kahit na kumbaga kung gagamit sila ng kanilang ngipin o kamay, lalaban sila. Okay. Talagang embedded sa kanilang sa Taiwanese society. Kasi talagang ayaw talaga nilang pasakop sa China. Although sinasabi ng China, part sila ng probinsya sila, pero sa mga Taiwanese, develop na yung sense of Taiwanese nationhood. Although sabi nga ni Xi Jinping, Chinese on both sides of the strait, but the Taiwanese have a totally different opinion, at least the majority of the Taiwanese. Ayun, hindi nga naman po maiiwasan yun, yung Taiwanese nationhood dahil maraming matagal na rin po sila na nagsastand on their own. Speaking of yung defense plan, porcupine strategy ng Taiwan, mga halimbawa po na pwede pong pagkuhanan ng ideya ng Pilipinas. Kaya ito po ang tanong natin, Prof. Rene, ano po kayang pinaka-importanting polisiya o policy shift ng pamahalaan ng Pilipinas na kailangan pong ipatutupad sa susunod na 12 buwan dahil na-establish na nga natin it's a year before yung predicted na 2027 Taiwan invasion ng China. Ano po ang ating policy shift sa inyo pong pananaw bilang foreign policy expert, sir? Ang unang-una dyan, Bea, is national unity, Okay. national cohesion. If there is division within our society, no way could we withstand a storm that might emanate from our maritime domain. So the most important thing is national unity. We cannot afford to have, voices saying now we should exercise strategic restraint. Let's be very friendly to China. We cannot afford those voices. Of course, as a liberal democracy, we should allow those voices to be articulated. But on the other hand, we should not allow those noise or narrative to divide the nation. So the starting point is national unity. Ayan din sinabi ni President Lai, yung presidente ng Taiwan. Kasi malaki rin yung division within the Taiwanese society, no? Yung Opo. dating ruling party, yung Gumindang, medyo lumapit sa China.
So iniipit ng Gumindang yung special appropriations sa defense budget ng Taiwan kasi nga sabi ng mga Gumindang makipag-deal na rin tayo sa China para hindi magkaroon ng giyera, magkaroon ng gulo. But it creates division within a society. So the most important element of course is maintaining national cohesion. Ayan naman yung sinusulong ng ating presidente nung kandidato pa siya, and that becomes more important than ever. Okay. National unity. All right. So the starting point, we cannot build up a modern armed forces. We could not equip our modern armed forces. We could not place necessary resources for our armed forces. We cannot negotiate with our allies unless, of course, we have national unity Okay. and cohesion. Yan. So number 1 ang national unity or pag-maintain ng national cohesion. Okay, Prof. Rene, no? Ang sarap na usapan natin pero we're running out of material time. Siguro hingiin ko na lang po ang inyong final message po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Well, lalo na sa term ng ating presidente na papalapit yung 2027, talagang importante palakasin natin ang sandantahang lakas. Kailangan din natin enhance yung ating alliance and security partnership. Pero ang most important element at milanggit ko nga is national unity. No, lalo na talagang malakas yung what we're experiencing right now is similar to what earlier generations of Filipino experienced in December 1941. So para may pag-uulit pala ng mirroring the history po ito, no? So yun, maraming salamat po Prof. Rene sa inyo pong oras at mabuhay po kayo. Happy New Year, sir. Happy New Year at maraming salamat sa iyo, Bea, at maraming salamat sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Yan po si Professor Renato Rene de Castro, isang International Relations Analyst at Foreign Policy Expert. Kanya pong ibinahagi ang kaalaman at kanyang mga pananaw, no, patungkol nga dito sa inaasahan natin, no, na huwag naman sana pong mangyari, pero ayon po sa mga obserbasyon at syempre batay na rin po sa mga datos at mga kumbaga record sa mga declaration in the past ay ipinipredict nila na mangyayari po yung Taiwan invasion ng China sa taong 2027, kaya naman po ang year 2026 ay medyo mas magiging mapanganib daw po, lalo na doon sa mga rehiyon na apektado. Okay, so abangan naman po natin ang ating usapan at talakayan sa mga Pinoy kultura tuwing bagong taon. Ako, napaka-interesting nito. Abangan nyo po makakasama natin sa pagbabalik po ng usap-usapan si Dr. Nestor Castro, isa pong anthropologist. At paalala muna mula sa himpilan. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba na ang Pacific Ring of Fire ay tahanan ng mahigit 75% ng mga aktibong bulkan sa buong mundo? Matatagpuan ito sa paligid ng Pacific Ocean at dito nagaganap ang pinakamaraming lindol dahil sa patuloy ng paggalaw ng mga tectonic plates. Sa Pilipinas, bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire kung kaya't madalas tayong makaranas ng pagputok ng bulkan at mga lindol. Meron tayong mahigit na 20 aktibong bulkan, kabilang dito ang Bulkang Mayon, Taal at Mount Pinatubo.
ilan sa mga pinakakilalang bulkan sa buong mundo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Okay, nagbabalik po ang programang Usap-Usapan dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kasama niyo pa rin po ako sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Napapakinggan at napapanood po ninyo sa ating Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Maging sa audio streaming o yung tinatawag na online radio sa pamamagitan po ng ating Evox PBS receiver app. Para po sa mga gustong makinig sa ating online radio na wala pa nito, pwede niyo pong i-download ang Evox PBS receiver app sa inyong Google Play Store sa mga Android user at sa Apple Store naman po sa mga iPhone user. Siyempre, mas pinalakas at mas pinalawak na rin po ang abot ng Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan po ng ating shortwave radio sa pakikipag-ugnayan po ng Presidential Broadcast Service sa Voice of America o United States Global Media at ng ating pong mga facilities dyan sa Tinantarlac. Napapakinggan sa Radyo Pilipinas World Service Shortwave Radio ang English program tuwing 10 a.m. to 11:30 a.m. sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunang usap-usapan ay meron pong nagbabalik sa ating palatuntunan. Ako, muntik na po natin siya maging resident anthropologist pagdating sa pagpapaliwanag ng mga kultura. Hindi lamang ng Pinoy, kundi ng anything related po sa culture, no? Dahil pag-uusapan natin ngayong bagong taon ay meron pong mga kulturang Pinoy at tradisyong Pinoy ang nakasanayan na natin o nakaugalian na natin pero hindi natin alam kung saan nanggaling, paano siya nagbago kasi ang kultura nagbabago. Kaya naman ipapaliwanag sa atin yan ni Dr. Nestor Castro, isa pong anthropologist ng University of the Philippines, Diliman. Magandang araw po at marigong bagong taon sa inyo, Dr. Nestor Castro. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw din sa iyo, Bea, at sa lahat ng ating tagapakinig. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin, Dr. Castro. So ito na nga po, kagaya ng nabanggit ko kanina, bakit po kaya, Prof, mahilig sa simbolismo ang mga Pinoy pagdating sa pagdiriwang ng bagong taon? Meron tayong mga pansit para daw sa mahabang buhay, biko para matatag yung pagsasamahan. Bakit po mahilig sa simbolismo ang mga Pilipino? Actually, hindi lang naman Pilipino mahilig sa simbolismo. Meron din yan sa iba't ibang kultura. Yung pagbagsak ng bola sa Times Square sa New York, meron silang sariling simbolismo. Kaya lang yung mga simbolo sa kulturang Pilipino ay masasabi nating kakaiba. Merong mga unique sa atin na mga ritual at mga practices na dito lamang matatagpuan. So parang universal din ito. Pero yung sa atin kasi medyo unique, no? O kaiba sa practice o tradition ng ibang bansa. Ito pong, meron kasi ako nakitang video, no, sa social media na nag-kinumpare yung, kumbaga, mga kalangitan ng Pilipinas at ng United States sa gabi ng December 31, turning into January 1, no? Ang Pilipinas po, talaga makikita, ang daming fireworks, ganon. Tapos yung bansang US, walang happenings, no, sa kanilang mga kalangitan. So,
ang laki pong nakikita natin na culture or bahagi ng kultura yung fireworks o yung paputok, which is yun nga lagi tayong pinag-iingat ng Department of Health, ng PNP, BFP at ng kung ano-ano pang ahensya ng ating pamahalaan. Pinag-iingat tayo dito, pero hindi natin maikakaila na ito ay kabahagi ng ating kultura. So Prof. Castro, ito po, bakit po or gaano po ba kalaki yung role ng fireworks o paputok sa kultura ng Pinoy pagdating sa pagsalubong ng bagong taon at saan po ba ito nagsimula? Okay, medyo kakaiba yung karanasan natin tungkol sa pagpapaputok, ano? Dito, tulad nga ng binanggit mo, parang halos lahat ng komunidad, lahat ng barangay, lahat ng pamilya, merong kani-kanilang paputok, kwitis. Hindi tulad sa ibang bansa na regulated at na andun lamang sa kanilang mga parke, nasa mga building lamang, at ang mga tao ay nagtitipon-tipon lamang para manood. So Yes. ito ang kakaibahan. So mas participatory sa atin ang pagpaputok. Mm-mm. Yung tanong mo tungkol sa kung saan naman to nagsimula, Opo. actually yung paputok per se, yung paggamit ng pulbura, ng fireworks, hiniram natin sa mga Chino. Pero Mm-mm. yung pag-iingay ay katutubo sa Pilipinas yan. Yung paglampag, Okay. paghuni ng tambuli, ngayon torotot, pagtatambol, pagsisigawan. Ito ay sinaunang practice pa ng mga Pilipino kahit bago pa man dumating ang mga dayuhan. Pero dati, ginagawa natin yan sa mga ibang okasyon tulad ng pag merong eclipse, Mhm. mag-iingay ang mga tao dahil para itaboy si laho na pinapaniwalaang kinakain yung buwan. Pero ganun din ang paniniwala na tataboy ng ingay ang kamalasan at wini-welcome natin ang swerte sa Mm. So yun pala yung ibig sabihin, no, ng pagpapaingay at pagpapailaw, tinataboy ang malas, no, at i-welcome yung swerte, no, na sana pumasok sa atin. Ito naman po kasi siguro yung iba sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa programang Usap-Usapan sa Radyo Pilipinas World Service, meron po sila mga sari-sariling mga pamahiin o superstition, pero banggitin na rin natin, Prof. Nestor, ano-ano po ba yung mga karaniwang pamahiin o superstition ng mga Pilipino tuwing bagong taon? Tsaka paano po ba natin ipapaliwanag ito? Bakit po sila may mga ganoong mga pamahiin? Saan ba siya nagsimula? narito yung ewan ko kung naranas mo to nung pagsalubong sa bagong taon ay naglagan, ano? Mm-mm. Mas common ito sa mga bata at ini-encourage ng mga matatanda. Ang sinasabi ay para daw lalong tumangkad, Oo nga ano? po Kasi eh. mga Pinoy ay relatively mas mababa kaysa sa mga dayuhan. Pero saan to nagsimula? Sa katunayan, yung paglundag ay isang simbolikong reckoning ng nanggaling ka sa isang yugto o dating yugto, humahakbang ka tungo sa mas bago. At hindi ito unique na naman sa bagong taon lamang kasi Mhm. meron din ganitong ritual sa pagdadalaga, no? Sa unang beses na nagkaroon ng dugo ang nagdadalagang babae, Mhm. lumulundag naman siya sa hagdanan. So, Mhm. simboliko yan, iniiwan ang dating yugto, pumupunta sa bagong transisyon. Isa rin na pamahiin ay yung pinagbabawal ang hindi naman bawal, Mhm. sinasabi kain ng manok bilang handa sa medyanoche. Ang paniniwala kasi dahil ang manok ay nagkakahig ng mga palay, so Hmm. ano daw ito, parang magiging isang kahig, isang tuka ang Oh. pamumuhay natin sa loob ng isang taon. So, sa halip, en grande yung medianoche, dyan yung hamon, dyan yung keso, yung mga hindi mo pang araw-araw na nakakain, ko na para masagana Mhm. yung 2026, yung bagong taon, kesa sa isang kahig, isang tuka.
So ilan to sa mga ano natin, mga yung kinuha natin sa mga Chino, ito admittedly hindi katutubo sa Pilipinas, pero yung pagdi-display ng 12 bilog na prutas Ayun nga. ay nanggaling sa kulturang Chino, hiniram natin sa pamamagitan ng mga Chinoy, ay simboliko kasi ito ay gumugulong, so tuloy-tuloy ang swerte sa bagong taon. Pero bakit po 12, Prof? Ano, bakit naging dalawa? Anong ibig mo Bakit sabihin? po 12 prutas? 12. Okay. Kasi yung 12, merong 12 buwan sa isang Yes. taon. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy, buong taon ay masagana. Kahit na tagbagyo, kahit na tag-init. Pero sa kulturang Chino kasi, nagre-represent din siya do sa 12 na animals na sa Chinese horoscope. So, yun yung interpretasyon natin. Okay. Alright. And Prof, eto po, paano po nagbabago yung pagdiriwang ng bagong taon kung kukumpara natin yung kasalukuyan sa dati po? Syempre meron po mga changes ito at on the perspective po ng anthropology or culture, ano po yung mga factors na nagpapabago dito sa kulturang mga ganito? Kapansin-pansin, ito napansin ko nitong bisperas ng bagong taon, ano? Kahit yung pagpapaputok ay medyo nabawasan na. Ang nangyari, ang mga tao inipon ang paputok mga 10 minutes before 12 midnight, saka lamang sunod-sunod yung putok. Dati mas napakahapon pa lang may mga nagpapaputok na. May mga iba't ibang kadahilanan dito. Una ay siyempre krisis sa pinansya, medyo mahal na nagsusunog ka ng pera. Ikalawa, mahigpit na rin ngayon ang mga local government units natin doon sa mga illegal na paputok, ano? So hindi na nabibili, patuloy na nagre-remind sa atin ng DOH na mag-ingat at nire-encourage na manood na lang ng mga fireworks display. So ito ay naka-impluwensya, combination of those different factors. Mapapansin din, halimbawa, binanggit ko dati, ang pinapatunog na pag-iingay ay yung tambuli, mga kaldero, batya na iniingay. At nagpalit-palit yan, ano? Ewan ko kung inabot mo nung bata ako, yung mga torotot. Opo. Yari sa film ng pelikula. Kaya nga ubos ng mga lumang pelikula natin. Ngayon, mga plastic na torotot, ready-made, makulay. Yung merong mga gadgets na nagkikreate na ng sariling ingay pag pinindot mo na lang. So medyo nagiging high-tech na rin ang mga instrumento na ginagamit sa pag-iingay, pero hindi nawawala yung original na esensya na mag-ingay at pugin ang bagong taon. Okay, so ayun, napakaganda mga punto, no? Napaka-relatable. Totoo nga naman, yung po mga fireworks, maaaring nabawasan na siya dahil sa krisis pinansyal. That's very true, no? And also, yung ating pong mga polisiya o panukala na ipinagbabawal na, dapat sa certain area lang. And also, iniipon nila, no? Sa midnight na lang. Instead of dati, sabi nga ni Prof, sa buong araw, makakarinig ka talaga ng mga nagpapaputok. At yung paggamit ng teknolohiya, no? Yung sa torotot, the switch na lang, no? Minsan nga may mga ilaw na rin siya, no? Yan po yung Tama. ating mga observation. Prof, ito naman po sa perspective po ng anthropology, syempre ito po ay tungkol sa celebration, talaga yung pagsalubong sa bagong taon. Pero beyond celebration po, Dr. Castro, tingin nyo po ang kulturang Pinoy sa pagdiriwang ng bagong taon, nagpapakita rin po ba ng yung sinasabi nilang social order?
Napakaganda nung tanong mo, Bea, ano? Kasi marami nakakalimutan yung ano ba yung mga nakatagong values sa ating Mhm. mga pagdiriwang. Sa ay ang pagpapahalaga sa pamilya. May Yes. paniniwala tayo na dapat sama-sama ang pamilya, preferably sa medianoche, sama-samang kumakain. Pero diyan din merong konting pagbabago dahil may mga nagtatrabaho na sa mga anak, mga kapatid. Pero sa kinabukasan, ito ang mga family reunions, lalo na dahil siya ay holiday. So yung pagtitipon-tipon ay longing na sana ang pamilya ay sama-sama pa rin, sana ay buo pa rin tayo, pinagpapahalagahan natin ang mga matatanda, kinakatuwa natin ang mga bata. So isa yon yung pagpapahalaga sa pamilya. Pati nga yung pagkain ng mga biko, mga malalagkit, ay simbolikong representasyon ng ganong closeness, unity Mm. ng mga magkakamag-anak, magkakaibigan. Bukod sa pagpapahalaga sa pamilya, naandyan din yung spirituality ng mga Pinoy. Yes. Hindi natin inihiwalay yung ating pananampalataya sa pagdiriwang natin. Kaya kahit magme-medianoche ay sinisimulan natin ng family prayer. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa mga mabuting natanggap natin nung at humihiling tayo na sana ay mas maganda pa rin ang magiging kinabukasan natin ditong bagong taon. So, ang spirituality ay naka-embed din do sa ating mga ginagawang paniniwala. Pangatlo, syempre yung ano yung mga hinahangad natin sa buhay, ano? Oo. So, isa sa mga hinahangad natin, mahabang buhay, kaya nga may Yes. pansit. Health. Isa sa hinahangad natin ay kakain ang pansit. Hinahangad din natin na sana ang kapalaran natin mas maganda kaysa sa nakaraan, kaya't merong mga bagay na pampaswerte. Yun. Okay. So, yun, beyond the celebration, isang pagkakataon o oportunidad ng self-reflection patungkol sa pagpapahalaga sa pamilya, sabi ni Dr. Nestor, ni Prof. Nestor, spirituality o yung pagpapatatag ng pananampalataya, at syempre yung ating mga hangarin sa buhay, no? Ito yung medyo hopeful pag-asa, no, na magkaroon ng mabuting kalusugan o magandang kalusugan, at saka syempre yung masagana na kapalaran, no, prosperity kumbaga. Ngayon, Prof, ito naman po, masasabi po ba natin na cultural identity at pagpukaw ng nasyonalismo, ito pong mga kulturang Pinoy, yung mga practices natin, traditions, kabahagi po ba ito ng pagkakaroon o pag-develop nung sinasabi nilang pagiging makabayan o yung yun nga, yung nationalism na tinatawag, Prof? Siguro ang pinakamalapit na sagot diyan ay yung pinagmamalaki natin yung na meron tayong sariling kakanyahan o identidad na iba sa ibang mga bansa, ano? Mm. Hindi katulad ang ating mga practices sa ginagawa ng ibang kultura. At ito ay maaring maging source of pride ng mga Pinoy, lalo na kung nagkukumpara sila sa mga dayuhan, ano, o sa Mm. inyo paano bang ginagawa ninyo, sa amin ganito ang aming ginagawa, ano. Halimbawa yung pagmamano sa mga matatanda, ano. Yes. Siyempre napalitan na rin yan, may mga beso-beso Oo na, no. nga. Pero ganun pa rin, ito ay pagrespeto sa matatanda at mga kamag-anakan. So, masasabi ko yung nag-i-instill siya ng ating sense of identity. Mhm. Isa sa mga natutugunan ng mga ganitong klaseng ritual. Pero yung question mo sa pagiging makabayan, makabansa ng mga Pilipino, parang hindi pa ganun masyadong nakadikit, ano? Kasi May parang makikita pa tayo na pinaghalo-halo 'tong mga konting cultures, eh.
ah, problema. Opo. Halimbawa nga, merong lumalabag pa rin sa batas kahit na sinabi ngang bawal, ginagawa pa rin nila, no? So Mm. parang nasa proseso pa rin tayo na kailangan nating iugnay yung pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa Diyos, dapat iugnay sa pagmamahal sa bayan. Ito yung malaking challenge pa para sa mga Pilipino. Ayun, napakagandang punto, no? Totoo po yun. Dapat iugnay ang ating pagmamahal sa pamilya, yung pananampalataya natin, at syempre yung ating mga concerns, no? Hindi lamang individually, no? Pero para na rin sa community and the country as a whole, no? So, ang gandang punto sa atin ni Prof. Nestor yan. And Prof, sige po, ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa programang Usap-Usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Sa simula pa lang ng programa, binanggit mo na, Bea, na ang lahat ng kultura nagbabago. So, ganun din ang ating mga ritual, tradisyon, nagbabago yan. Ritual at tradisyon related sa bagong taon o iba pang mga ritual at tradisyong Pilipino. Pero sa habang nagbabago ito, huwag kalimutan yung ano ba yung mga purpose nito, yung mga principles behind, yung values behind. Yun yung ayaw natin na basta na lang itapon, ano? Pwede naman tayong humiram sa ibang kultura, pero yung mga Filipino values ng pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa pamilya, pananampalataya sa Panginoon, at pagmamahal sa bayan, sana nagpapatuloy ang pagbabago ang nagaganap sa ating mga ritual at tradisyon. Yun, Filipino values, no? Kahit nagbabago ang kultura, naway ang ating mga magagandang kaugalian bilang Pilipino ay manatili. Maraming salamat po, Prof. Nestor, sa inyo pong oras at Happy New Year po sa inyo, sir. Happy New Year to Okay, yan po si Dr. Nestor Castro, anthropologist po mula sa University of the Philippines, Diliman. Nako, siguro marami nakarelate doon sa mga sinabi niya na mga tradisyon at mga kaugalian, kulturang Pinoy sa pagsalubong sa bagong taon, ano? Pero kagaya ng nasabi niya, ito pong mga tradisyon na ito nagbabago through time. Pero hopefully yung kanilang essence, yung mga magagandang prinsipyong Pilipino na nakapaloob dito po sa mga practices na ito ay hindi mawala, no? So yun naman ang pinakamahalagang aral. Okay, so yan, wala na tayong masyadong oras, pero bago tayo magpaalam ay mag-shoutout muna tayo sa ating meron po tayong nag-comment dito. Shout out po kay Sean Kyle Flores, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga daw. Ayun, Happy New Year po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood dito po sa programang Usap-Usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, so sige, thank you din po sa ating mga naging panauhin ngayong araw kay Professor Renato Rene De Castro, International Relations Analyst at Foreign Policy Expert, sa kanyang pagpapaliwanag kung bakit ang taong 2026 ay mas magiging mapanganib daw po, lalo na po sa mga conflicted areas, West Philippine Sea, lalo na po yung area bandang Taiwan na medyo nag-overlap din po sa area ng Pilipinas, at yung ating pong mga pag-iingat, yung foreign policy shift na tinatawag. Syempre may pagpapahalaga po tayo sa yung sabi niya nga national unity at pag-maintain ng national cohesion, kasi kahit ano daw po ang foreign policy na ipatutupad natin kung walang pagkakaisa sa loob ng bansa, medyo mahihirapan tayo kung paano paano mas palakasin ang ating territorial defense.
Maraming salamat din syempre doon kay Dr. Nestor Castro, ang ating anthropologist na nagpaliwanag sa atin ng ating kulturang Pinoy sa pagsalubong ng bagong taon, yung ating pong mga pamahiin at syempre yung ating mga Filipino values. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa technical side, kay Sir Bilio Junela sa Master Control at kay Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din po sa aking mga co-producers Erwin Peñano and Jerome Toledo. Hanggang sa susunod na episode po ng Usap-Usapan, manatili po kayong nakatutok para sa mga balita, panayam, at syempre yung ating pong mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.